Siguro naman, kayo isa sa mga utaw o mga tao na nagtatanong, ano ba yung mangyayari mamaya? Ha? Direct from the ICC, ha? Ano ba mangyayari? Ano ba yung confirmation of charges? Ha? Ano yung confirmation of charges? Hearing ng ICC sa kaso ni dating presidente Duterte. Ano ba 'yan? Ano bang pwede nating pag-usapan at ano ang dapat nating malaman diyan sa mangyayari mamaya? Ano oras yan? 'Di ba? Alas 5 ng hapon, 'di ba? 5 PM, 'di ba? 5 PM. Hanggang kailan 'yan? Thursday ba? Paki-check mo nga. Thursday ba 'yan? Wednesday ba o Thursday? Ang alam ko hanggang Thursday. Thursday? Oh, Thursday. 4 na araw. Oh. Magsisimula mamaya alas 5 ng hapon ang special coverage ng DWIZ dyan po sa confirmation of charges hearing ng ICC sa kaso po ni dating Presidente Duterte. Nasa linya po natin para mas maliwanagan tayo. Ano ba yung mangyayari na yan? Ano ibig sabihin niyang confirmation of charges na yan? Nasa linya po natin ngayon ang international law expert si Attorney Romel Bagares. Attorney, magandang araw po. Magandang araw po sa inyo at sa lahat na nakikinig sa umagang ito. Yan. Okay. Mas maganda ho ang magiging para mas maintindihan po natin kung ano po yung mangyayari mamaya. Pag sinabi hong confirmation of charges, ano ho ibig sabihin nito, attorney? Mayroon pong mga asunto laban sa dating Pangulong Duterte, ano? Ilang counts po ito ng crimes against humanity. Titingnan po ng pre-trial chamber yung kung meron pong tinatawag na substantial grounds to believe that a crime has been committed. And Okay. if so, the accused will be tried in court, ano? So, parang itong, although magkaiba po yung structure, kasi judicial chamber po itong gagawa ng ganitong determination, ang Okay. trabaho ng prosecutor, sasabihin sa korte. Ito yung mga ebidensya namin patungkol dyan. Kaya sumang-ayon na kayo sa aming mga sinasabi patungkol sa mga aligasyon na yan. At yung chamber ang magsasabi. Kumbaga dito sa baba sa Pilipinas, kung mayroong probable cause. Okay. Parang na sustansya, ginagawa ganon, na- sustansya. Kung mayroong sustansya, Oo. na yung mga aligasyon at kung merong sustansya, syempre, kailangan litisin yung akusado. Iyon. So, paano po yun, attorney? Pagka pinresent po ng prosecution yun, pwede bang questionin o pwedeng questionin o parang labanan na ng defense po yung ipipresent na ebidensya? Opo, mga argumento ito, no, hindi po ito kasi trial na meron pong witness na uupo sa Wala pang witnesses. Opo. stand, ano po. Pre-trial phase po ito. Ito Opo. po yung last part ng pre-trial phase na hiwalay sa preliminary investigation, ano po. At Opo. mag-argumento, counter-argumento po ito. Kaya naka-schedule po ng 3 araw. So magsisimula po yung prosecutor pagkatapos naman yung depensa. On the basis of the documentary evidence and the arguments, magkakaroon po ng pagtatasa yung korte kung anong gagawin niya, no? So wala po ditong live na very rarely, as far as I know, no? Halos wala po ditong witness na uupo sa witness stand, ano po. Kahit na po testimonya yung ipipresent, attorney? Wala po yung documentary evidence po ito. Yung mga Documentary affidavits po. muna. Opo, kasi hindi pa po ito trial eh. Oo. Puro po dokumento ito, mga ebidensya. Yun yung tanong ko kanina, pwede hong gawing, kumbaga, parang kontrahin ng defense yung ipipresent na mga ebidensya. Pwede po yun. Opo, meron po sila kasing sarili nilang ebidensya, no? Okay. Magkakaroon sila ng pagkakataon na mag-present ng sariling evidence. Pwede din nilang i-apela, no? Yung halimbawa, nagkaroon ng determination na Opo. merong substantive grounds to believe crime has been committed. Pwede din nilang idalhin ito sa isang proseso ng pag-aapela sa appeals chamber ng International Criminal Court. Yun hong, paano po yun? Pag nagdesisyon po mamaya, may finality na ho ba yun? Yun na yun. Yun na po yun, no? I-apela na lang po ito, no? So, at tuloy-tuloy naman po yung trial niyan, hindi po ito nabibimbi, no? Kung maalala po ninyo,
Oo. Yung question on jurisdiction, nagkaroon na rin po ng desisyon yung korte doon. Yes. At dininay po yung kanilang motion to dismiss on the ground of lack of jurisdiction, no? Oo, oo. At naka-appeal na po ito sa appeals chamber, pero hindi po kumbaga wala po TRO dito, no? Naka-appeal na lang 'yun, Oo. tuloy-tuloy lang po yung proseso. At attorney, kasi may binabasa ako kanina, hugot lang ng konti. Meron hong sinabi ho ang defense na parang pinai-inhibit na judge. Wala ho dito 'yon. Noon pa po ito, ano? At Opo. dinay po ito sa aking po pagkakaalala, no? Opo, So opo. wala po dito yun. Opo. Wala siya dito sa grupo na to, yung wala pre-trial. po dito sa aking pong pagkakaalam. Oo, dito sa presentation of evidence. Opo, wala po. Kung wala po dito yung judge, dun ho ba sa mismong trial ay magkaiba ang mga judges dito sa presentation of evidences? Attorney? Magkakaiba po kasi trial division po yun. Okay, So ililipat po ito ng korte. Kung halimbawa nagkaroon po ng confirmation of charges, ililipat po ito sa trial division. Ibang set of judges na naman po ang didinig ng paglilitis talaga. Yun hong pinapa-inhibit, nandun ho yun, doon sa mismong trial. Wala pa rin. Ano pangalan Hindi ng po babae natin yun? alam kasi iraraffle po yan eh. So hindi pa alam, hindi at pa saka final. Iba po yung roster ng trial division sa akin pong pagkakaalam. Kaya Oo. magkakaroon po ng pagre-repass. Yung trial division, may sarili po silang proseso doon ng pagpili. No? Opo. Opo. So ibig sabihin, wala pa. Kumbaga, ito pa lang Wala pa po. presentation of evidences. Yung mga judges dito, hindi po yung mga judges ng trial. Hindi Magkaiba, po, magkaibang kasi set. Magkaiba po dahil division, ano po ito pre-trial chamber po ito, hindi po ito trial division. Okay. Ilan ho yun, attorney? Tigi ilan ho mga judges Kasi yung mga tatlo yan? din po ito. Tatlo doon. Tatlo. Opo. Okay. Meron hong nabalita, attorney, mga last week yata o 2 weeks ago, na hindi ho mag-a-appear itong si Presidente Duterte dito sa presentation of evidences, itong confirmation of charges. May epekto ho ba ito dito sa kaso? Wala po. Wala ho kasi karapatan niya yon. Opo, of course, mayroong strategy doon sila kasi 'di ba hindi nila kinikilala yung jurisdiction, so Opo. bahagi ng kanilang submission ng sa waiver na ay kinidnap ang dating Pangulo at hindi legal yung nangyari sa kanya, kaya walang jurisdiction. Kasama po yun sa kanilang strategy na yung kanilang argumento na walang jurisdiction. Pero in court, kailangan ng hindi naman kailangan yung process. Meron pong rules sa ICC Na okay lang. very rarely po ito. Actually, nangyari ang kauna-unahan nito ng 2014 kung pagkakalala ko yung kaso ni Ginoong Ruto. Pero hindi po selective. Merong mga, sabi ng court sa kanilang order doon, pwede siyang mag-waive sa certain procedures pero merong mga procedure na hindi pwede doon sa trial. Gusto ko lang palang correct. Meron po akong konting hindi maayos na pagkakasabi. Sige po. Yung sa trial division po, ang minimum po niya ay meron pong 6, no? Pero sa per trial, tatlo yung per trial. Mismo. 6, yung parang... 6 po yung trial division, Opo. pero yung ina-assign po sa isang kaso ay 3. So parang parallel din po siya sa trial, sa pre-trial chamber. Ayun. Minimum na 6 po yung trial chamber. So tatlo din po. Opo. Dito Pero po. sa kabuuan po, opo. Dito po sa mangyayari mamaya, kasi sinabi nyo na kanina, tapos na ho yung question doon sa jurisdiction. Wala nang pag-uusapan doon. Kumbaga, Opo. final na po yun. Wala hong pwedeng ilagay yung defense doon na, sandali lang, wala itong confirmation ng local court yung pagkakadala dito. Wala na hong question doon sa jurisdiction na yon. Well, nagkaroon na po ng order doon denying, So nasa appeals chamber po ngayon yung usapin na yun. Naka-appeal pa. So wala pang final na desisyon yung Wala korte, pa po. ibig sabihin. Opo. Okay. Yung tanong ko po kanina, so okay lang po na wala si Pangulong Duterte dito confirmation of charges na nasabi niyo po na parang karapatan niya, pero final na ho ba ito o pwedeng i-require ng mga judges po mamaya yung appearance ni Pangulong Duterte? Hindi na po kasi meron na po silang ruling eh. So hindi na. Final na yon, attorney?
Opo. Well, pwedeng i-apela yun ng yung issue na yun sa appeals chamber, pero wala man ako nakitang apela na meron sila na dinulog nila sa appeals chamber, Pero meron na po kasi yung president diyan, no, na sa kaso po ni Ginoong Ruto. Oo. At ito po ay tinatigan ng ICC. Opo. Kaya meron po akong limited practice, no. At gaya po nung sinabi ko, case-to-case basis talaga itong ginagawa ng Opo. ICC. In fact, sa trial, pwede rin siyang humingi ng waiver, pero hindi po ito sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, sa opening, sa closing, no, mayroong required na po kailang pumunta yung isang akusado. So wala na hong ang pagkakabasa ko po rito, confirmation of charges pa lang. So lumalabas na si Pangulong Duterte hindi pa siya akusado. Hindi ba? Nagiging tunay na akusado kapag meron na confirm at nalipat na po sa trial division. Yun na po yung akusado talaga. Kaya iba po talaga yung process, no? Kaya po nalilito, marami pong nalilito Kaya ang sinasabi, kinukumpara sa Pilipinas. Hindi po dapat ikumpara yun dahil ng isa sa isa, no? Dahil talagang may pagkakaiba po yung proseso sa International Criminal Tribunal. Oo. Pwede ho bang sabihin ng defense dito, hindi pa naman akusado yan, baka pwedeng umuwi na muna? Hindi na po kasi nagkaroon na rin po ng desisyon. Final na rin yun, attorney. Hindi rin, no. Pwede nilang i-appeal yun. Pero kasi bibigyan po talaga kapag ganito po kaseryoso yung kaso, hindi po nabibigyan ng interim release. Meron pong interim release noon pero sa mga mas maliliit po na kaso. Hindi po kagaya nito na crimes against humanity po yung pinag-uusapan. Okay. Doon po sa crimes against humanity, ilang kaso ho ang pinag-uusapan natin, attorney? Well, marami pong counts, ano? So, isang kaso ng crimes against humanity na iba-iba pong counts. Kasi ang saklaw po kasi nito, simula pa po ng mayor ang dating Pangulo, na naging bahagi na po tayo ng ICC hanggang naging presidente po siya. Opo. So, kung titingnan po natin, ang crimes against humanity po kasi pwede pong puro murders lang. Okay. Pero nangyari po sa iba't ibang lugar, iba't ibang panahon. Tuwing meron pong nangyari hiwalay, isa pong count yun. Pero pwede rin pong pagkahalo, no? So marami tayong kaso na pinag-uusapan, attorney? Opo, marami po. Kasi crimes against humanity, kailangan ho kasi dito yung papakita po yung systematic and widespread manner of killings, no? So, meron po tayo dito, pag nireview ko po yung notes ko, no? Opo. Meron pong 3 counts of crimes against humanity, no? Okay. So, noong panahon ng Mayor siya ng Davao, merong high value targets nung presidente po siya, at yung mga barangay clearance operations, ano? Ito po, distinct po ito ng mga events, pero kumbaga naka-cluster po yung isang count na maraming murders. So puro murders po ito. Ano po? Naka-cluster na. Oo. Opo, kumbaga tinuring ng prosecutor na itong mga nangyaring pagpatay, marami man sila, ay isa lang yung count, no? Kasi nga, systematic and widespread So, yun ang isang anyo ng crimes against humanity na nakita natin sa kaso ng dating Pangulo. Meron din kasing iba, so halimbawa na mayroong murder, killings, tapos may kahalong torture, at may kahalong sexual violence. No? May ganong klase crimes against humanity na iba't ibang mga kaso, uri ng krimen, pero kaya systematic sila at wide scale, kaya dahil sila ay systematic at wide scale, ginawa silang crimes against humanity. Dito sa kaso ng dating Pangulo, puro po ito pagpatay. Sa iba't ibang panahon at iba't ibang lugar. Yung sinabi niyo kanina na 3 counts, ano po yung laman ng 3 counts na yun? Yung po yung pagpatay mga pagpatay nung siya po ay dating mayor. Opo. Yung pagpatay involving high value targets. Opo. No? At mga pagpatay ng mga ordinary alleged petty suspected drug users, ano? Opo. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, 3 clusters po ng 3 Tatlong counts. clusters. Opo. So, ibig sabihin, attorney, yung sabihin natin yung isa dito o dalawa dito ay ma-dismiss at hindi napatunayan dito sa confirmation of charges sa ICC, may isa pang tatayo. Ibig sabihin. Meron pong isa, kahit isa. Diba? Yung panahon nung siya po ay hindi masyado na matagal. Sabihin natin yung
mga pagpatay sa Metro Manila, yung mga one-time, big time. Oo. Yung iba na dismiss. So tutuloy pa rin yung kaso doon sa merong confirmed charges. Mm. At doon sa iba, pwedeng sabihin ng korte sa prosecutor, kulang pa yung ebidensya niyo, maghanap pa kayo ng ebidensya. So pwede po pong bumalik uli yung prosecutor at sabihin, meron na kaming okay. ebidensya. Oo. Pwede hong sabihin na, kulang ito. Hindi pa namin i-dismiss ito, pero pwede namin kayo ng pagkakataon na kumuha pa ng ebidensya. Parang gano'n, attorney. Pwede pong gano'n. Nangyayari po yun na magkaroon ng pag-amyenda ng ebidensya. Okay. So, sa tanong na dalawa man na ma-dismiss at isa lang yung pumasok, gano'n pa rin yun. May kaso pa rin yun, Ganun. attorney. Merong kaso pa rin. Isang count. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin po. Pero yung dalawa, may finality na ba yun? Yung pagkaka-dismiss ng dalawa? O dito pa rin natin? Sabi ko nga, Oo. sabi ko nga pwede pong sabihin ng korte, kulang pa to, kailangan nyo pang magdagdag. So, ibig sabihin, pwede pang mag-amya ng ebidensya at bumalik sa korte at humingi ng panibagong confirmation of charges. Pwede ho bang yung tatlong counts na yun, ganyan na maging desisyon ng korte, attorney? Pwede rin po. Pwede po mangyari yun. Hindi po Okay. natin kasi alam kung ano po yung sariling pagtingin ng korte, ng pretrial chamber. Oo. Kasi nasa mga pamantayan at alituntunin din niya ng International Criminal Court, yung ganung klaseng maaaring maging desisyon ng korte sa confirmation of charges. Kapag ho sinabing kulang pa ng ebidensya, ito po ba'y puntos ng depensa? Well, of course, no? Kasi ibig sabihin, in a way, no? Kasi although Oo. hindi pa final, pwede pong bumalik, no? Oo. Pero nakapunto sila doon sa pagsabi na, wala naman kayong ebidensya. Pwede lang sabihin yun, no? Parang ganoon din yan sa sa procedure dito sa baba na na-dismiss pero basta wala pang double jeopardy, no? So iba kasi yung procedure sa ICC, pero in other words, sa rules ng ICC mismo, merong talagang binibigyan ng pagkakataon sa prosecutor na maghanap pa. magkaroon pa ng pagkakataon, no? Nagkaroon sila ng opportunity to investigate further to gather more evidence. Pero ang implication po nito, that makes the case weak, attorney? Well, sinabi ng korte na kulang ebidensya. Ibig Oo. sabihin, walang substantial grounds to believe. Walang sansya, kumbaga. Oo, hindi na meet yung evidentiary threshold. Okay. So pwedeng mangyari yun doon sa tatlong counts na sinasabi mo, attorney? Pwede pong mangyari. Tapos parang puntos yun, parang points ng depensa. Opo. No? Yun. Ito hong tatakbo na hanggang Thursday, ito po ba lahat po ito 100% confirmation of charges? Opo. So hanggang Thursday po ito. Mahaba po ito. Kung hanggang Thursday, kung kayo po ang tatanungin, attorney, pag tatakbo po yung kasi, mga ilang taon po ang pinag-uusapan natin din eh? Matagal-tagal po ito sa yung iba nga yung mga unang kaso inabot ng 15 years ano, pero nung mga panahon na yung kasi hindi pa ganun kapulido yung procedures, pero ngayon medyo may mga time limit na binibigay yung korte. So siguro maaring umabot siya ng mahigit mga 5 hanggang 8 taon, ano. Ako, attorney, kung isasama natin yung appeals procedures. Opo. Kasi yung mga unang kaso inabot ng 10, Wow. 15 taon. Kasama dito yung appeals process, no? Yun. Attorney, last na po ito. Bonus mo na lang sa akin to. Ito hong mga tinatawag na co-perpetrators na may listahan po na inilabas na ngayon ay nasa social media. Pag-uusapan din po ba ang mga co-perpetrators dito sa confirmation of charges? Well, if at all, maraming tangential dahil kasama ang allegation kasi dito ng indirect co-perpetrator. Opo. Si Pangulong Duterte, Opo. ang kanyang contribution dito ay merong state machinery na ginamit para isakatuparan yung kanyang mga utos, no? At sino-sino yung mga bahagi ng state machinery? Ito yung mga co-perpetrators. Yung si Senator Bato, si Senator Bongo, ano? Dahil nung panahon ni President Duterte, nasa ehekutibo sila. Yun po ibig sabihin nun. So mababanggit yung mga pangalan, pero hindi pa po sila bahagi dito ng confirmation charges dahil hindi pa po sila naaresto. Hindi po nagkakaroon ng confirmation of charges kapag wala po doon yung isang suspect. Iyon, marami pa ako gusto itanong sana. Attorney, magbigyan mo ako ng part 2 nito. Wala na ako masyadong oras. Attorney, maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po, attorney, ha?
Okay po, salamat po. Wala naman po. Executive Director of the Center for International Law. Yan po pinag-usapan natin yung mangyayari mamayang alas 5, confirmation of charges hearing ng ICC regarding po sa kaso po ni dating Pangulong Duterte. Ano po? Si Attorney Romel Bagares. Maraming salamat, Attorney.